Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng pahayag si concert director Paulo Valenciano matapos ang naging aberya sa JBL Soundfest na ginanap noong ika-6 ng Disyembre sa Parklinks Open Grounds, Pasig. Inamin niyang nawalan siya ng kontrol sa takbo ng event na nagdulot ng matinding delay at labis na pagod sa production team. Humingi siya ng paumanhin sa JBL at sa bandang Cup of Joe na kinailangang ihatid pa ng motorsiklo sa gitna ng trapiko para lang makahabol sa call time. Bagamat tinawag niyang hero si Rico Blanco, diretsahan niyang sinabi na hindi na sila muling dapat magtrabaho pa sa hinaharap. Lalo pang uminit ang isyo nang lumabas ang mga ulat na umano'y humiling ang kampo ni Rico Blanco na siya ang mag-closing performance ng festival, isang slot na orihinal na nakalaan para sa bandang Cup of Joe. Dahil dito, nagkaroon daw ng malaking pagbabago sa daloy ng programa na siyang naging ugat ng matinding pagkaantala ng concert. Dahil sa kaguluhan, napilitan si Paulo Valenciano na humingi ng paumanhin sa publiko at sa mga apektadong artista. Dito na rin niya iniwan ang mabigat na mensahe para kay Rico. While I sincerely wish you the best, I've learned that we're simply not meant to work together again, na lalong nagpasiklab sa reaksyon ng netizens at nagbigay daan sa samut-saring espekulasyon sa naging tunay na dahilan ng sigalot sa likod ng entablado. Umani ng sari-saring reaksyon ng kanyang pahayag, lalo na nang banggitin ang mga pangalan at nang questionin ng netizens ang pagiging misleading ng concert posters. Nilinaw naman ni Paulo na hindi siya ang may control sa posters at headliner daw talaga ang Cup of Joe bilang bagong JBL ambassadors. Samantala, humingi rin ng paumanhin ng JBL Philippines sa mga naging delay at inconvenience habang nananatiling tahimik pa rin sina Rico Blanco at Cup of Joe sa issue. Tama bang ilantad ni Paulo Valenciano ang pangalan ni Rico Blanco sa gitna ng kontrobersya o mas naging personal na ba ang issue kaysa profesional?